awid. 2x2. Walang takot sa paghimay sa masalimuot na isyu ng bayan. 2x2. Humahataw na mga balita at impormasyon. 2x2. Ating damhin, ating lasapin ang hagupit na 2x2. Napanatili po ng bagyong Aghon ang kanyang lakas habang patuloy itong kumikilos. Hilagang silangan sa bahagi ng Northern Luzon. Umakyat ito sa typhoon category kagabi matapos itong maglandfall ng 9 beses. 9 beses na nakapaglandfall. Ang huli ay dyan sa Patnanungan Island sa Quezon. Ang lalawigan po ng Quezon ang mukhang pinuntirya ng bagyong si Aghon. Ngayon, matinding hinagupit nga po ng bagyong Aghon ang mga lalawigan sa Luzon, partikular ang Quezon, na nakaranas ng mga malawakang pagbaha at landslides. Dahil sa walang tigil na pagulan na sinabayan ng malakas na hangin, maging ang century tree o mahigit 1 taon ng puno dyan sa harapan ng St. John the Baptist Church, dyan po sa Taytay, Rizal, ay nabuwal. May mga nabagsakan pang mga sasakyan. Issue ng bayan. Dos. At maitim ang balak, magtago ka na. 2x2. Si Jerry at si Anthony, narito na. 2x2. Hahataw ng todo, urado ka. 2x2. Ang katotohanan, dala nila. 2x2. Walang sinasamba pale, maniwala ka. 2x2. Hataw ng gusto, tol, umasa ka. 2x2. 2x2. Magandang umaga, bayan! Ito po si Jerry Baha. Humahabol si Anthony Taberna. Muli pong sumasa inyo ang 2x2 sa umagang ito ng Friday! Yuhuu! Kumusta kayo mga textmates, mga text partners, mga kapamilya, kapuso, kapatid, kabarkada, mga kapitbahay? How are ya? Nabasa ba kayo? Pero meron ba kayong napansin itong unang bagyo natin ngayong taon? Isipin yung binabagyo tayo, signal number 1 dito sa Metro Manila kahapon. Maalinsangan? Napansin mo ba yun, Ivan? Hindi? Andiyan ka lang pala. Naka-aircon ka kasi lagi. Kaya naman ikaw, Yuel, napansin mo ba na maalinsangan pa rin? Hindi rin. Ako lang ba nakapansin? nasa mga air-conditioned na lugar kasi. Ito na pala si Mother. Mother, where is Father? Ayan. Uy, mabuti naman at magaling na si Mother namin, na si Malu Cabral. At mukhang parang hindi nagkasakit Parang nagdahilan ka lang yata, Mother. Malakas na malakas. Ayan, talagang kailangan natin. Welcome back, Malu Cabral. Ayan, trabaho na kagad, sub na kagad sa trabaho. Biruin mo ba namang manalasa ang kauna-unahang bagyo natin sa taong ito, si Bagyong Aghon. Mamaya kukuha po tayo ng update mula sa NDCC, ayan, o sa OCD, Office of the Civil Defense, kung alin bang mga lugar ang hardest hit. Ito nga bang lalawigan ng Quezon? Ay, makikibalita tayo kay Governor, Doktora, nako, paano kaya yung mga puno ng tangerine? Hindi kaya, nako, baka kapusin tayo sa tsokolate, dahil sa baka inanod ang mga at naibuwal din ng bagyo itong mga puno ng tangerine, mga tsokolate.
Sokolate dyan sa lalawigan ng Quezon. Sa iba pang mga lugar, makikibalita ho kami doon sa mga sumusubaybay ho sa atin dyan, sa ibang mga lugar. Kung matindi po ang inyong naranasan, pwede ho kayong mag-text dito sa amin. At kung kayo'y hindi pa natutugunan din na pupuntahan ng ating mga taga-national government, makipagbalitaan ho tayo. Pwede ho kayong, ano na nga yung text line natin, paki-flash yung mga UL. 0995-257-6399. Ayan, no? Pwede ho kayong magbigay ng mga situational report. Kayo muna maging reporter namin sa inyong mga lugar. Balitaan nyo kami. Kung merong kayong picture, pwede nyo ipadala sa amin. Pwede rin ho yan sa Viber, dyan sa number na yan. 0995-257-6399. Ang mga kumbatsero ng bayan, Katunying at Ka-Jerry. 2x2. Teka, unahin na natin ang Administrator ng Office of the Civil Defense, si Yusek Ariel Nepomuceno. Yusek, magandang morning. Si Ka-Jerry po, minus Katunying. Magandang umaga po, Ka-Jerry at sa ating mga kababayan. Opo, hingi lang po kami. Alam namin na kayo'y busy at pasakay yata kayo ng aeroplano anytime. Yusek, ano pong latest, ano pong mga natanggap na ninyong mga impormasyon sa epekto ng bagyong si Aghon? Una po, hindi lang po Quezon yung tinamaan yan. Halos 5 regions po ang ating binantayan at nakitang tinamaan. Lalo na ang Calabarzon. At yung Quezon nga. Sa Quezon nga, sa Lucena, ang tindi nung nangyaring biglang parang flash flood dyan kasi umabot ng 6 to 8 feet. Wow. Ng pagtibid. Lucena mismo, Yusek? Yung mismong syudad? Oo. Tinamaan sila ng mataas na baha kahapon. Galing po kami mismo ng Quezon kahapon eh. Siyempre sa mga ulat parang signal 1 hanggang naging signal 3. Pero alam niyo, pag nandun kayo mismo sa lugar, iba rin po talaga yung bagyo sa probinsya eh. Talagang matindi po yan. Ang naapektuhan ng mga bilang ng mga tao. Initial report lang ito kasi kagabi pa ito. Pero tataas ng bilang yan. Nasa mahigit 2,700 yung apektado mga tao. 2,600 plus dyan nasa mga evacuation centers pa. Ngayon, yung mga kalye naman na lalo ng mga ports, yung mga daungan, 51 ang hindi nakabiyahe. Bumiyahe. Yung mga aeroplano naman, hindi rin pinayagan ng mga bumiyahe, mga 7 canceled flights yan kahapon. Okay naman yun. Mga power interruptions, dinanas din namin yan. 46 power interruptions, yung mga nawala ng kuryente. So, matindi yung sa agrikultura, hinihintay namin ngayong umaga. Sigurado matin pong epekto niyan dahil agricultural areas yan, yung tinamaan. 4A, 4B, of course, NCR, konti, Region 5 at Region 8. Although 2 to 9 talaga yung apektado. Pero sa Region 4A talaga yung ating, yung Calabarzon talagang para nasentrahan sila. Matindi ho itong bagyong ito. Nung una sinusubaybayan natin ito, hindi sabi ng Pag-asa, hindi tatama sa lupa, pero may posibilidad at yung posibilidad na yun ang nangyari at naka 9 landfalls pala ito, Yusek. Itong bagyong si Aghon. Ngayon kahit naman po sa posibilidad lang, ang pamahalaan naman po ay talaga naghahanda dahil sa pag-uutos po ni Pangulong Bongbong Marcos at ni Secretary Gibo Teodoro. Nagko-coordinate naman po kagad yung national government agencies kasama namin yung mga local government units. Dahil hindi natin pwedeng ibaka sakali yung ganyan eh. Tama. Although parang may hangover pa nga tayo, hindi pa lubusang natatapos yung El Nino. Di ba? Kaya parang yung may isip natin yung mula init, malakas na ulan, siyempre hindi bigla-bigla yan. Kaya pinaghandaan naman po natin yan. Hindi tayo nakakapag-adjust kagad sa biglang pagbabago. Pero sa monitoring ninyo, Yusek, anong lugar ang so far ang hardest hit sa inyong natanggap na mga report? Sa ngayon po talaga ay Quezon. Quezon talaga. Opo. Dahil talagang dinamaan ng landfall, ang parang tinuhog po yung mga
probinsya, mga kabayanan sa Quezon Province ho eh. Oo. So, talaga Parang inisa-isa yung bayan no? Parang nagbayan-bayan si Agon sa Quezon eh. Oo, inabot kami sa Dolores, nandun pa ho yung pinakamatanong bagyo. Kahapon. Ano ito? Sa experience ninyo, pinaghalong malakas na hangin at malakas na ulan? Ganito po eh, kung ikukumpara ho sa mga ibang malalakas na bagyo, mas mababa naman ho. Kung halimbawa, ikukumpara naman po natin sa yung dilubyo po ng Ondoy, 1/3 lang naman yung ulan na ibinuhos. Kaya lang, whether 1/3 or hindi, malakas pa rin ho yan. Yung pagkukumpara lang yung parang mahina. Pero pag tinamaan po talaga sa lugar, kagaya yung pagbaha, pati agricultural area, matindi rin po talaga yan. Tandaan po natin, yung nasira po sa El Nino, ang agricultural damages po dyan, halos 10 billion po yan. Ang nagastos din po ng gobyerno, yung pinang-alalay po natin sa ating mga kababayan. Ganun din, mahigit 10 billion din po yung ipinamahaging pag-alalay po sa ating mga kababayan. Malaki po yung damages. Kaya yun ang simula. Yung magiging kadagdagang damages po ngayon, yan is on top of the El Nino damages. Doon natin titignan po yung konteksto ko kasi. Tingnan nyo nga naman ang sitwasyon, extreme. Mula sa damages ng tagtuyot, ngayon, araw lang ang pagitan, oras lang, epekto naman ng sobrang dami ng tubig at malakas na hangin. Epekto naman ng bagyo ang ating gagastusan. Kaya nga, sa pagkakataon ito, mabanggit ko nga po, nag-meeting na rin naman ho kami ng Department of Agriculture at ng NIA, National Irrigation Authority. Kasi lagi naman ho mangyayari yan. Kaya yung long-term solutions, yung pagtatayo nga po ng malalaking catch basins, big dams. Para ho, pag tagtuyot, meron tayong tubig na naipon at maibibigay para sa irigasyon at sa pag-inom, kuryente na rin. Pag naman ganyan tag-ulan, nakokontrol po yung maiiwasan po yung mapaminsalang mga malalaking baha. Kaya kailangan talaga, hindi naman natin mamamadali yan. Una-una, hindi naman mura ang magtayo ng mga malalaking dams at canals, di po ba? Subalit kailangan simulan ho natin yan para yung maiuulat nating damages, pababa na ng pababa. Hindi kasi natin gagawin yan. Taon-taon, ganito po yung pag-uusap po natin. Kaya nga po Balikan ko lang yung sa Lucena kaninyo. Sa ngayon po, sa monitoring ninyo, malalim pa ang tubig? Ganun pa rin ang lalim? Nagsimula naman pong bumaba na po yan kagabi pa. So, ngayong umaga, wala po kaming ulat. Yung 6 to 8 feet, bumababa na po yun kagabi. Sana po ngayong umaga, hinihintay lang namin yung alas 8 ng umaga yung ulat. Sana bumaba na po tuluyan po yun. May report na po tayo ng mga casualties. Sana wala naman, Yusek. Sa kabutihing palad po, wala pa naman ho. Wala na talaga. Meron lang ho mga nasaktan. Opo. Hindi pa karamihan. Sa kahapon, yung mga nasaktan, 4 pa lang yung bilang. Sana hindi na... Angat po yan, pero sana walang nasabi po. Opo. Sana, lagi naman tayong ganoon. Sana itong mga tubig na ito, lalo na yung nagpataas ng... hanggang 8 feet dyan sa Lucena, na-shoot sana sa mga dam Ano ho, Yusek? Opo, yun nga po Kahit masa naman po ninyo, magaling din po yung National Irrigation Authority Administrator, si Engineer Gillian. Alam niyo naman po yung lubhang pangangailangan ng bansa. Nagawin po natin yan. Maganda po yung mga plano ni Admin Gillian. Pagtutulungan po namin yan. At sigurado po akong susuportahan din po yan ng ating Pangulo dahil ang agrikultura po, una sa mga binabantayan po yan ng ating Pangulo. Opo. Yusek, maraming salamat po sa update ho at ingat po kayo. Thank you rin po. Salamat din po. Yusek Ariel Nepomuceno, kakuha po tayo ng update mula sa Office of the Civil Defense. Jerry Baha at Anthony Tampesa. Dito po sa Metro Manila ay kanina wala nang ulan. Tumbong bumiyahe ako mula bago mag alas 5 hanggang makarating ako dito sa MBC. Pero yung ulap, Mother, maano pa rin?
parang nagbabadya pa rin ang ulan. Kaya wag pa rin tayong pakakasiguro. Magbaon pa rin ang payong, kapote, ang mga papasok. Kumusta mga riders? Naku, talagang ang hirap mag-ride kapag ganyang, lalo na yung mga bumibiyahing, ano ba tawag doon? Yung joyride, angkas, move it, ano yan. Ingat-ingat, hinay-hinay lang, madulas ang kalsada at andyan pa rin ang ulan. Mamaya kukuha po tayo ng update sa Pag-asa kung nasa na ang bagyong si Aghon ngayon. Ang mga kumbatsero ng bayan, Katunying at Ka-Jerry. 2 por 2. Oras po natin, alas 6:16 na po ng umaga, ACS Balita. Susunod na. Balitang makatotohanan, balitang maaasahan. ACS Balita. Walang makakaligtas, walang makakalampas. San mang sulok ng kapuluan, Luzon, Visayas hanggang Kamindanawan. Basta't may balita, ipagwagwagan ng sikat na tagapagbalita. ACS Balita. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, maker of world-class quality Pride detergent. Araw ng Lunes, 27 ng Mayo 2024. Narito na po ang ulo ng ating ACS Balita. Pumasok na turista sa bansa, dumoble noong nakaraang taon. Kaligtasan ng mga residenteng apektado ng bagyo, pagbibigay ng tulong, pinatitiyak ni Pangulong Bongbong Marcos. 4 sugatan sa pananalasa ng bagyong Aghon sa Albay. 1 milyong multa sa telcos na mabagal ang internet service, binuhay sa Kamara. Maliit katiting na oil price hike nakaamba bukas. At Philippine Army naglunsad ng air-ground strikes laban sa mga terorista sa Maguindanao. Magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao. Good morning Philippines. Hello world. Sa pangalan po ni Anthony Taberna, ito po si Jerry Baha at ito ang ACS Balita. Bago sa iba pang mga balita, kuha muna tayo ulit ng update mula sa Pag-asa. Si Kaobet Badrina, nasa linya natin. Kaobet, magandang morning. Magandang umaga po, magandang umaga sa lahat ng mga taga-subaybay natin. Huling namataan ang sentro ng mata ng bagyong Aghon na sa line 105 km silangan ng Baler sa Aurora. Tagda yung pinakamalakas na hangin pa rin na umaabot ng 140 km per hour. Opo, malakas. Malapit sa gitna. Lumakas pala talaga itong si Aghon, ano? Opo, lalo na ngayon, nasa karagatan na ulit siya. So, in-expect natin na lalo pa itong lalakas. At ang kanyang pagbugsin sa 170 km per hour. Bagamat lumalakas nga yung bagyo, ito ipapalayo naman ng bansa. So, yung impact niya po ay hindi na gano'n kalaki kumpara nitong mga nakaraang araw. Ang kanyang pagkilos ngayon ay hilagang silangan sa bilis naman na 10 kilometers per hour. Ito ay kumikilos na nga po palayo ng ating bansa at sa ngayon nakataas sa signal number 2 sa may southeastern portion ng Isabela, northern portion ng Aurora at kasama yung Polillo Islands. Signal number 1 naman sa northeastern and southern portion ng Isabela, kasama rin silangang bahagi ng Quirino, silangang bahagi ng Nueva Vizcaya, nalalabing bahagi ng Aurora, silangang bahagi ng Nueva Ecija, silangang bahagi ng Bulacan, kasama ang buong lalawigan ng Rizal, silangang bahagi ng Laguna, hilaga at gitnang bahagi ng Quezon, kasama din yung kanlurang bahagi ng Camarines Norte, kasama yung Calaguas Island. Tulad din ng bagyong Aghon, may nakataas tayo, Sir Jerry, na gale warning. Ito yung babala natin sa mga malalakas sa pagkano ng karagatan. Wala mo nang papalaot, ano? Dapat po, sir, particular na dito sa bahagi ng sa baybayin po ng Isabela, din sa may Aurora at sa may Quezon, particular na kasama yung Polillo Islands. Kasi yung area na yun na binanggit ko, nandun ngayon or yun yung track ng bagyong si Aghon. So, iwasan mo nang pumalaot sa mga binanggit ko po na lugar. Base naman sa latest track ng bagyo, ito ilalabas ng Philippine Area of Responsibility araw ng Miyerkules. So, posible by Friday, wala na po,
by Wednesday evening, nakalabas na po ng PAR itong bagyong si Aghon. Sa kasalukuyan din, wala naman tayo iba pang minomonitor na bagyo or low pressure area sa labas-labas. So walang sumusunod dito kay Aghon? Sa ngayon po, no, base sa pinakauling datos na pumasok sa atin, wala pa naman. At ngayon din ho, itong area ng Visayas at Mindanao, generally fair weather naman yung maranasan. Dito sa Kamaynilaan, kung saan wala nang nakataas sa tropical cyclone signal, expect ko natin significantly ay mababawasan yung mga pag-ulan. Kahapon, tuloy-tuloy yung mga pag-ulang naranasan natin. Ngayong araw, mababawasan na po yun. Posible na medyo maulap pa rin yung kalangitan kasi may mga kaulapan pa rin na maaaring umabot dito mula sa bagyo. Pero hindi natin na-expect na magiging malakas pa yung mga pag-ulan. So, improving weather na tayo dito sa Metro Manila. Opo, mapunta na po tayo sa fairer, no? Generally fair weather. Pero positive pa rin sa hapon yung mga thunderstorms. Usual naman, lalo na papasok na sa panahon ng tag-ulan. Oo. Kanina kinukwento ko, Kaobet, na kahit maulan itong Sabado at Linggo, pakiramdam ko ang maalinsangan pa rin. Hindi lumamig. Hindi nakuhang lumamig ang panahon natin. Tama bang pakiramdam ko na 'yon? Kasi ang pagbabasehan po natin, yung heat index ay nararamdamang init. Bumaba naman po yung ating nararamdamang init. Actually, significant po yung pagbaba niya, Sir Jerry. At least yung na-monitor po ng mga instrumento natin. Kung umabot po tayo ng 14 the past few days, ngayon po nasa kahapon, no? Ang na-monitor natin sa 31 na lamang, 31 degrees Celsius. Malaki na nga ibinaba, ano. Siguro hinahanap lang ng katawan ko yung lamig na dala ng tagulan. Hindi pa tayo tagulan, ano? Sa ngayon, hindi pa po, no? Kasi may hinihintay pa tayo na ma-fulfill ng mga requirements para masabi natin na panahon na nga po ng tagulan. Teka, meron nga pala akong narinig kaninang ibinabalita na na may naitala pang mataas na heat index kahapon sa Samar. Opo, meron po dito sa may bahagi ng Giwan Eastern Samar. Opo. Kasi nga po, ang sentro lang po ng mga pag-ulan natin nandito sa Luzon. Kung tingnan nyo po sa satellite images para mas madali pa din ma-appreciate. Wala masyadong kaulapan dito sa may bahagi ng Mindanao at Visayas. Maninipis yung mga ulap dyan kumpara dito sa Luzon na mas makakapal po. Dalus nga ng bagyo. So ito pa lang si Aghon nung pagpasok, di ba, sa baba siya ng galing. Paglagpas niya dyan, pag-akyat na ng Luzon, biglang uminit na kaagad sa Visayas at Mindanao. Right. Tama po. Ganun nga po yung nangyari. Yung concentration ng mga kaulapan nasa Luzon at Visayas lamang. So, nung umangat pa siya lalo, nag-north pa siya, nabawasan na po lalo din yung mga kaulapan dito sa Visayas. Balik na sila sa init ulit. Yes. Kaya po, kung titinan nyo po yung record po natin, yung mostly ng nakaranas nung mga tinatawag natin na nasa danger level, ibig sabihin more than 40 degrees Celsius sa pag-init or naramdamang init, karamihan po nasa Central Visayas, Eastern Visayas at saka Mindanao. Ayun, oo. So itong paglabas ng PAR ni Aghon, balik ulit tayo sa mainit na panahon na Kaobet? Yes, posible pong ganun. Also, may mga indicators naman po na posible magsimula naman yung panahon ng tag-ulan. So, mas mapapadalas naman. Although posible mainit po sa tanghali, pero mas mapapadalas na po yung mga pag-ulan. So, significantly, maaaring mabawasan na po yung nararamdaman nating init. At least na-practice na tayo ng konti ni Aghon para kung sa mga susunod na mga bagyo at pagtagulan na talaga, medyo nakapag-adjust na tayo mula sa tagtuyot papunta sa sobrang tubig naman. Tama, Sir Jerry, muling ipinaalala ng bagyo Aghon paano nga magkayo ulit sa Pilipinas. Ayan talaga. Kaobet, maraming salamat. Magandang umaga. Magandang umaga. Kaobet Badrina ng Pag-asa. Ayan, so samantalahin na natin itong mga jacket natin ngayon. Mukhang ililigpit ulit natin ito pag paglabas ng PAR ni Aghon ngayon. ACS Balita. Alas 6:32 ang ating oras. Diyos maray na aga sa Indugabos mga Bicolano. Mata na kamo, gising na. Kumusta ba dyan sa inyo? May ulan pa ba dyan sa Bicol?
Dito muna tayo sa ating good news. Masayang ibinalita ni Pangulong Bongbong Marcos na sumipa ng mahigit doble ang tourist arrival sa bansa noong isang taon. Sa inaugurasyon ng Soler Resort North sa Quezon City, sinabi ng Pangulo na 5.4 million tourists ang pumasok sa bansa noong 2023 mula sa 2.6 million noong 2022. Patunayaan niya itong mahusay ang recovery ng tourism at hospitality industry sa bansa matapos ang COVID-19 pandemic. Sinabi rin ng Pangulo na lalong gaganda ang imahe ng Pilipinas sa international stage dahil sa first-class amenities at world-class Filipino talent na itatampok ng Soler Resort North. It is evident today that the Philippine tourism and hospitality industry has made an impressive recovery after the COVID-19 pandemic. We have slowly started to witness how hotels, restaurants, recreational amenities, and tourist spots have slowly but surely risen to the challenge of travel resurgence, welcoming 5.45 million inbound tourists in 2023. This is more than double the 2.65 million visitors recorded in 2022. Kay Pangulong Bongbong Marcos. ACS Balita. Hinimok ng Pangulo ang publiko, partikular sa mga apektadong lalawigan na hinagupit ng bagyong Aghon na maging mapagmatsyag at siguruhin ang kanilang kaligtasan. Inatasan ng Pangulo ang mga LGUs, emergency services at iba pang concerned agencies na i-monitor ang sitwasyon at ibigay ang kaukulang tulong sa mga apektadong mamamayan tulad ng pagkain at gamot. Pinamobilize na rin ng Pangulo ang lahat ng mga evacuation centers bilang suporta sa mga apektadong komunidad at pinatututukan ang mga vulnerable members of the community. 4 ang iniulat na nasugatan sa pananalasa ng bagyong Aghon. Ayon kay Office of the Civil Defense Spokesperson Director Edgar Posadas, naitala ang mga ito sa Bicol Region pero sumasalang pa sa kanilang verifikasyon. Kinumpirma pa rin anya ng OCD kung may kinalaman sa bagyong Aghon ang pagkamatay naman ng isang grade 8 student sa Misamis Oriental na nabagsakan ng malaking puno ang sinasakyang tricycle noong Biyernes. Sabi nitong isang texter natin sa ating text line, makulimlim na lamang po ang panahon dito sa Labo, Camarines Norte. Ayun. Lalagay nyo po ang pangalan ninyo at saka lugar o exact location ninyo sa inyong mga text. Sa ibang balita, muling binuhay ng isang kongresista ang panukalang pagpaparusa sa mga telcos na hindi nakapagbibigay ng mabilis na internet. Sa House Bill 10215 ni Makati Representative Luis Campos Jr., iminungkahin itong pagmultahin ng hanggang 1 milyong piso kada araw. Oba. O 365 million isang taon ang telco na mabagal o yung palpak ang serbisyo. Mangangako ng 50 Mbps. Pero wala pang 5 Mbps ang lumalabas. Tinukoy ni Campos ang kalagayan ng internet sa bansa na sinasabing may pinakamabagal na mobile internet speed sa buong Southeast Asia. May nakaambang pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo bukas. Gayunman, maliit lang naman. 20 hanggang 40 centavos kada litro ang posibleng itaas daw po sa gasolina, diesel at kerosene. Resulta ito ng paglakas ng halaga ng dolyar at planong pagbabawas naman ng produksyon ng OPEC o itong Organization of Petroleum Exporting Countries. ACS Balita. Alas 6:36 ang ating oras. Maupay nga aga mga kaugsuan. Mata na kamo, gising na. Nagsagawa ng air at ground strikes ang militar laban sa inihinalang mga miyembro ng Dawla Islamiyya na namataan sa Maguindanao del Sur. Nagulantang ang ilang residente sa bayan ng Datu Salibo na sa biglang pagsabog. Mga pagsabog sa lugar dahilan para agad silang lumikas sa kani-kanilang mga tahanan. Nasa 50 pamilya na ang inilikas sa mga kalapit na barangay, dala-dala ang kanilang mga kagamitan at mga alagang hayop. Kinumpirma naman ni Lieutenant Colonel Roden Orbon ng 6th Infantry Division na ligtas naman ang mga residente
dahil malayo naman sa komunidad ang mga pagsabog. ACS Balita. Susunod, sitwasyon ng ating kuryente. Isipin yung nitong linggo, nalagay pala sa yellow alert na naman ang ating supply ng kuryente kahit na hindi na ganoon kalakas ang ating konsumo. Bakit kaya? Yan at iba pang mga nagbabagang balita sa pagpapatuloy ng ACS Balita. alas 6:37. Walang balitang makakalampas saan mang sulok ng kapuluan. ACS Balita! ACS Balita! Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, maker ng world-class quality Pride Detergent. Hi! Magandang morning! Ano bang araw today, kumbachero? Today is Laundry Day, Pride Day! Yuhuu! At pag Laundry Day, all you need is Pride Washing Machine Detergent. May triple stain away formula, kaya tanggalang makapit, madikit, malupit na dumit man siya, kaya easy ang labada. Kaya pala mula noon hanggang ngayon, all you need is Pride. All you need is Pride. ACS. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Alas 6:43. Tuloy ang ACS Balita. Tiniyak po ng Meralco na nakahanda silang tugunan ang power outages sa mga lugar na niraragasan ng Typhoon Aghon. Ayon kay Meralco Vice President at Head of Corporate Communications, Joe Zaldarriaga, naka-standby ang kanilang mga crew para tumakbo sa may mga problema sa kuryente. Sinabi ni Zaldarriaga na may nakalatag silang precautionary measures para maibsan ang impact ng bagyo. ACS Balita. Bumaba pa ang antas ng tubig sa Angat Dam. Naku po, eto na yung sinasabi ko kanina. Bumaba pa pala ang antas ng tubig, ang level ng tubig sa Angat Dam at 3 pang dam sa kabila ng panalalasan ng bagyong Aghon. Ayon sa Pag-asa, bumaba sa 178.80 meters ang level ng tubig sa Angat Dam kahapon mula sa 178.89. 178.80 ngayon mula sa 178.89 noong Sabado. Bukod sa Angat Dam, hindi rin nakatulong ang bagyo para tumaas ang tubig sa Ambuklao Dam, San Roque at Magat Dam. Hintayin natin. Baka naman umaagos pa. Umaagos pa papundang dam. Lalo pat andyan sa lugar na yan na kumikilos po ng kanluran. Hindi. Ano sabi kanina? Kumikilos ang bagyo sa direksyong Hilagang Silangan. Ayan, Hilagang Silangan, paakyat na Pakanan. Ayan, paakyat na Pakanan, papalayo na ho sa Kalupaan. Baka naman yung mga huling dalang tubig ni Aghon ma-shoot na sa mga dam. Sana nga. Sa ibang balita, kung ang health expert na si Dr. Tony Liachon ang tatanungin, dapat nang ibalik ang pagsusot ng face mask, partikular sa mga matataong lugar sa harap ng banta ng bagong variant ng COVID-19. Ayon kay Dr. Tony, isang public health expert, buhay pa rin ang COVID-19 sa bansa at nakadepende na lang tayo sa immunity natin. Bisa pa ba yung mga itinurok sa atin? Wala na siguro yun, no? Patatagan na lang tayo ngayon ng katawan, palakasan na lang ng katawan. Wala ng boosters at limitado na rin ng gamot kontra sa nasabing sakit. Ayun, kaya kailangan palakasin natin ang ating immune system. More vitamins. Pinakukonsidera ng labor group sa regional wage boards ang 150 pesos na taas sahod ng mga manggagawa sa bansa. Ayon sa National Wages Coalition, isusulong ito ng wages panel sa lahat ng rehiyon kung talagang seryoso sila sa kanilang constitutional at legal mandate na bigyan ng disenteng buhay ang mga manggagawa. Karamihan na nila sa regional minimum hikes ay mababa pa rin sa poverty threshold at malayong malayo sa nakakabuhay na sweldo. Naghatid po ng kabuuan ng ating ACS Balita. Sa pangalan po ni Anthony Taberna,
Ito po si Jerry Baha. Kasama ang 2x2 Tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Alas 6:47. Balitang makatotohanan. Balitang maaasahan. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS sa DZRH. Matindi ho pala dyan sa Lucena, no? Grabe. At maraming bayan ho sa Quezon ang parang inisa-isa ng bagyong Aghon eh. Mamaya makikibalita ho tayo dyan. Pero sa ibang lugar na hindi naman ho ganun kalakas ang ulan, sabi nga nitong isang nag-text sa atin taga dyan sa Muñoz, Nueva Ecija. Good morning po dito sa amin. Marami po ang natuwa at kami ay nakatikim ng ulan. Kami pong mga magsasaka. Ayan. Biyaya nga yan. Yung tubig na yan mula sa Aghon, mula sa dating tagtuyot, sa mga nagbibitak-bitak ng lupa na dala ng El Nino. Ayan, biyaya sa atin yan. At sabi nga ho ng Pag-asa, pag alis nitong Aghon, balik tayo doon. Dahil wala pang sumusunod. Wala pang sumusunod na bagyo. Dito po sa Maaliwalas naman na po, dito sa Batangas. Sabi naman itong isang texter natin, ipatanggal na lahat ng car wash. Kailangan pa rin magtipid tayo sa tubig. Ayun, naku, oo nga. Hanggang hindi tayo nakatitiyak ng sapat na supply ng tubig sa mga dam natin, di ba? Sabi nga, bumaba pa sa kabila ng bagyong si Aghon, tipid-tipid pa rin tayo. Pero may ire-report mamaya sa atin ang ating RH reporter, meron daw dam na, tumaas na ang tubig. Very good yan. Ang mga kumbatsero ng bayan, Katunying at Ka-Jerry. 2x2. RH number at Ka-Jerry. 2x2. 4 na minuto na lang, alas 7 na ng umaga. Sandali po lamang, eto na. Alamin natin ang sitwasyon ng mga kababayan natin dyan sa mukhang hardest hit. Sabi nga po ng ni Yusek Ariel Nepomuceno, mukhang yung Quezon talaga ang hinagupit ng husto ng bagyong si Aghon. Andun ang ating RH52 Edniel Parosa. Dyan po sa lalawigan ng Quezon kasama si Governor Helen Tan. Edniel, go, 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 Edniel! Tama yung binabanggit mo, sa hindi bababa sa 8 beses na naglandfall itong bagyong Aghon. Pinakamatagal itong tumambay at nanalasa dito sa lalawigan ng Quezon na napakahabat, napakalaking lalawigan. Kanina nga lang madaling araw, may mga bayan, Jerry, na hindi na natin mapasok dahil yung mga highway ay talagang maraming bumagsak na mga puno at maging may mga pagguho ng lupa. Kaugnay niyan ay kasama na ngayon si Governor Helen Tan ng Quezon Province. Ma'am, good morning ho. Live tayo sa DZRH. Kumusta ang initial assessment, ma'am, in as far as this whole day mula kahapon is concerned tukol dun sa pananalasang Aghon? Hi, good morning po muna kina Sir Jerry. Good morning po, Gov. Hi, good morning. Apo. Mukhang wala kayong tulog, Governor. Mukhang wala kayong tulog talaga. Opo, kasama po ako sa nawala ng bahay. Ay. No, homeless then homeless. Anyway, correct ko lang po, hindi po naglandfall ng 8 beses sa aming lalawigan. So may 3 pong landfall sa amin, sa Riaya at San Francisco, sa Riaya at ang pinakahuli po kagabi sa Patnanungan, no? As of the moment po, still collecting data kami kasi nga hirap din po yung communication plus nakafocus po yung ating mga responders and MGUs sa pag-aayos ng mga pamilya po na nadala po sa mga evacuation centers. But as of 6 a.m., ang initial data natin, mayroon tayong nasa 13,000 plus individuals and almost 4,000 families. Hindi po kasama ang Lucena City doon, no? So, ang nagpasok lang po ng report ay nasa 146 barangays and 111 evacuation centers. Ganun po karami ang kinailangang ilikas. Bakit po? Na lumubog po ba ang mga bahay nila o nawasak dahil sa hangin?
Actually, marami pong flooded areas, no? Nung pumasok po ng 4 a.m. sa Lucena City, nagsimula po ang mga pagbaha sa mga subdivision. And as per our PDREAM officer na assessment po nila, kasi nga nagtagtuyo, tapos nagbara siguro ang mga drainage natin sa mahabang panahon. And then, bigla po yung buhos ng ulan. And may mga spillways na nag-overflow and may mga barangay po na nasa tabing mga ilog na inabot din po ng baha. And for Mauba naman, talagang yung pagdaan po doon, yung volume po ng water, no? Kasi coastal po yung Mauban. Maraming low-lying areas po doon. So, yung Mauban po ang malaking bahagi ng binaha and hindi nga po makapasok kagabi until kaninang umaga lang po nagkaroon po ng access, no, to downtown. Plus, hindi rin po naman makalabas kasi nga po ay mataas pa po ang tubig. So, ngayong umaga pa lang po kami, pinawile po pupunta po doon sa Mauban to check them. And then, yung Sampaloc, still may clearing pa rin po tayo in some areas. Opo. Nabanggit po yung Lucena kanina ni Yusek Ariel Nepomuceno. Tumaas daw ng hanggang 8 feet ang lalim ng tubig, baha? Yes po. Maraming areas po tayo dito na nagbaha talaga sa Lucena City, kaya yung mga evacuees kagabi pinuntahan natin, talagang wala po silang dalang gamit, no? Walang mga suot lang dinala ang nadala nila. Medyo parang I think nagulat. Alam niyo naman may pagkaganyan may bagyo hanggat di po nadating ang tubig, ayaw nila umalis. Opo, ganun talaga. Opo, so parang hindi natututo pa tayo palagi. Opo. Pero sa ibang lugar ng Quezon, dati na hong nagkakaroon ng ganyang epekto. Pero sa Lucena ho ba, first time yon, Gov? Yung ganitong flooding, yes. I believe. Kasi nung Harding is mas malakas ang hangin So mas marami ay sira ng houses. So from the time na ako ay umupo, siguro natatandaan ko na matindi nung Rusing, no? So yung flooding ngayon na lang po uli nangyari dito sa lungsod ng Lucena. Opo, okay. So kumusta po? May mga casualties po ba kayo dyan sa lalawigan? Still validating po. Meron po kami isang reported in San Antonio. Chine-check lang po if it's really typhoon related. And then in Lucena City po, meron din po na reported, pero hinihintay po namin yung results ng joint validation ng mga concerned offices and agencies po. Kumusta po ang mga pangunahing lansangan, highway? Pwede na bang bumiyahe ngayon habang unti-unti nang lumalayo ang bagyong si Aghon? Yes po, yung main highways po natin, Maharlika Highway, passable na po tayo lahat, even yung going po sa Real Infanta na car. Meron lang pong isang portion dito sa Mauban, Sampaloc, but may alternative way po to go to doon sa bayan na yon, no? But in totality, passable po lahat and started ma-restore na po ang electricity, but may areas po tayo na wala pa po kuryente. Yes po. Okay. Gob, kausapin niyo po ang inyong mga kababayan kung meron kayong gustong ibilin sa kanila at kung meron din kayong kailangang ipanawagan sa national government. Go ahead po, Governor. Thank you so much, Sir Jerry. No? So sa ating mga kalalawigan, hindi naman po tayo tumitigil. Ang atin pong mga staff from the provincial government, ang pinaka-importante yung food, no? Since yesterday po, lunch, dinner, hanggang ngayon pong umaga, nagbabara-barangay po ang ating kusina para po sa pagpapakain. And then mamaya po kami magpapadeploy ng mga food packs para po doon sa mga affected families natin, no? So we're thankful to Secretary Rex Gatchalian sa mabilisan po na pagresponde doon sa amin, yung mga prepositions and yung augmentation po for goods, no? So as to yung mga gusto pong magbigay ng tulong sa aming lalawigan, pwede naman po kayo makipag-ugnayan directly
sa ating po mga municipal government. Meron po kami, Sir Jerry, isang bayang hinihintay na I think matindi din ang naging epekto sa kanila, yung Patnanungan Island. Patnanungan. No? Nakausap ko na po kanina kasi buong magdamag, we're trying to get in touch with the mayor pero nawalan po ng contact doon. But she said halos sa mga bahay sira lahat and the mga tao dinala nila doon sa may munisipyo. So maghihintay po kami ng assessment report niya but sabi niya wala namang nare-report na casualty or what. Is that halos sa mga bahay po ay nasira doon sa kanilang lugar. So yun po, ang kailangan lang po talaga namin is the basic necessities, no? Kung may mga damit kasi nabasa, nasira. And maraming houses po ang nawala ng bubong, nagkaroon ng diferensya, may totally damaged. So calling the assistance of DSUD because I think nasa DSUD na po ang pondo for emergency shelter assistance. Wala na po sa DSWD. Sana immediate po yung respond nila. Opo. Daniel? Okay. Para doon sa mga nakikinig sa atin sa radyo, wala doon sa TV. Nandito tayo ngayon sa Operation Center mismo ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office ng lalawigan ng Quezon. Gaya ng binanggit kanina ni Gov. Helen Tan, mismong siya ay kasama doon sa mga nawalan ng kuryente. At walang bahay dahil doon sa bagyo. Pero maagang-maaga ay nandito ang gobernador para silipin ang nawalan ng bahay, pati yung bubong ng bahay ni Gov na nilipad? Anong damage? Yeah, so bubagsak po lahat ng Quezon and then mga electrical wires. Dahil it's an old house, no? It's more than 30 years. So nagulat din ako and then humanap ng makikitulugan, no? Kanina. So kasama pala kayo sa mga evacuees ngayon, Gov? Tingnan mo nga naman. Kaya doon na lang ang panawagan ni Gov. doon sa DSUD. Jerry. Pero kidding aside, maagang-maaga dito ang gobernador at mamaya iikot pa tayo doon sa ilan pang mga bayan dito sa lalawigan ng Quezon. Kaugnay pa rin ang epekto ng bagyong Agwan. Balik sa inyo, Jerry. Thank you, Daniel. Salamat, Governor Helen Tan, dyan sa Quezon Province. Kauna-unahan sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Member KBP, oras! Kapopoy, 7:07. Balitang bagong-bago. Balitang dapat alam mo. Balitang magdadagdag ng talino. Dahil bagong impormasyon, makibalita. Unang-una sa DZRH. Pangunahing balita. Kasama ang 2x2 tandem nina Anthony Taberna at Jerry Baha. Araw ng Lunes, 27 ng Mayo 2024. Narito na po ang ulo ng ating mga pangunahing balita. Bagyong Aghon lumakas pa. 3 lugar nasa ilalim ng signal number 2. Halos 16,000 katao sa 6 na rehiyon apektado ng bagyong si Aghon. Milyong halaga ng humanitarian assistance ipinamahagi ng DSWD. Senate President Chis Escudero itinanggi na ang PIDEA leaks ang dahilan ng pagkasibak kay Senate President Zubiri. Hepe ng 34 pang pulis sinibak sa pagkamatay ng 7 tulak sa Davao City. Simpleng away na mag-asawa na uwi sa pagbibigti ng isang Navy officer sa Cavite. At 15 anyos na dalagita kinidnap bago ginulpi ng isang babaeng pulis sa Quezon City. Magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao.
Good morning, Philippines! Hello, world! Sa pangalan po ni Anthony Taberna, ito po si Jerry Baha. At ito ang... Pangunahing balita. Alas 7:09 ang ating oras. Bago sa detalye ng ating mga balita, mamigay muna tayo ng pera. Dahil 85 taon na ang kauna-unahan sa Pilipinas at ang MBC mas gumanda na, mas pinalakas at mas pinalawak pa ang pamimigay ng ating papremyo. Ito ang DZRH Mas Malakas Promo, kung saan pag naabutan namin kayong malakasang nakikinig o nanonood sa DZRH ay mananalo ka ng instant 1,000 pesos at may kasama pang grocery bag ng DZRH. So ano pang hinihintay ninyo? Tutok na sa nangunguna kauna-unahang radyo sa buong Pilipinas, DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Ang tanong, may nakita na ba ang mga hindi nakakakita? Nakapagpagaling ba ng mga may kapansanan si Sherwin dyan sa Project 4, Quezon City? Nandun siya sa Barangay Escopa. Ayan, tama-tama. RA6, Sherwin Alvaro. Go, 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 Sherwin! Jerry, nako, huwag kayong malulumbay dahil sumikat na ang araw ngayong umagang ito. Kanina, medyo makulimlim pa, pero yan, nagpakita na yung haring araw dito sa may Escopa. Yung kabilang side na yan ng kalsada nakikita natin. Yan yung bahagi ng 5. Yan ay patungo ng Katipunan at yung kabilang side naman ay patungo naman sa Pasig area. Pero dito sa Barangay Escopa, yan, sa Escopa, sa Project 4, malinaw din. Malinaw na... Nakikita ba tayo dyan? Nakikita ba tayo dyan? Nakikita rito ng malakasan yan sa likod ng mga... Ayun, may radyo, transistor radio. Sa likod ng itlog, nando nagtatago yung radyo. Ayan, Romero Peke. Nagpi-feedback. Romero Peke ang ating radyo dahil ibig sabihin talaga nakikinig, naka-tune in sa DZRH itong si Tatay. Tatay, pangalan niyo po? Si Dito Surya. Piding kung tawagin. Si Tatay Piding. Tatay Piding. Taga saan kayo? Taga Bicol ako. Taga Bicol? Oo, sa Roma. Bicol. Saan po yun? Sa Naga. Naga pala to si Tatay Piding. Tatay Piding, kayo naka-tune in sa DZRH palagi? Oo. Araw-araw yan. Kahit nandun kayo sa Bicol? Oo, kahit nandun. Di Jotarok pa. Ano pa ni Jotarok talaga naman nakatutok na at ngayon nandito kayo ngayon sa Maynila. Ba't po kayo naluwas? Sinuha ko ng anak ko. Sinuha na siya! Naku, sinuha na siya! Kailan pa dyan sa Escopa si Tatay Piding? So mag-umpisa ang pasukan ng high school. So dumito muna kayo para... Sama ko yung apo ko. Di pa rin mag-aaral yung apo nyo. Nag-aaral nga siya. Ayun, kaya naman pala dito na siya nakapirme. At kahit nandito na siya, naka-tune in pa rin siya sa DZRH. Sino paborito mong announcer pag umaga? Si Anthony Taberna, sa Jerry Baha. Si Jerry Baha! Jerry Baha dahil dyan meron kang 1,000 pesos! Maraming salamat po. Yay! Anthony. Apo, galing po yan sa MBC, DZRH. Nako, dahil si Tatay nakasando, kayo hubay nilamig nung umulan. Nilamig kayo. Nilamig. Bigyan mo kagad. Dahil meron kayong t-shirt. Ayan, tingnan mo nga naman. Kasi ang nipis ng sando. Baka magkapulmon pa kayo, ha? I-insert nyo yan, mamaya. I-insert nyo na yan. Huwag nyo papalitan. Meron pa. At meron pa. Dahil kayo may tindahan kayo, no? Nagtitinda kayo ng mga bigas, ganyan. Mga bigas at syempre mga iba pa mga dilata. Ito, may dagdag pa yan dahil meron kayong grocery bag. Ang bigat po. Wala sa DZRH t-shirt. Wala sa DZRH. Halo-halo na. Congratulations po. Lagi kayo tumutok sa DZRH. At ano masasabi na po? Maraming salamat sa DZRH. Anthony Taberna, tapos Jerry Baha. Alam mo, Jerry, kanina kayo ni Tatay, abang daw siya ng abang tuwing umaga. Bakit? Pinapakinggan kanilang boses sa programa.
Tsaka hindi siya naniniwala na makakarating yung Diesel H sa Escopa. Ayun. Hindi ako naniniwala talaga. Ngayon, naniwala na kayo. Kaya naniwala na siya. Kaya naman magaling na si tatay. Palagi yung tututukan yung Diesel H para kayo patuloy na gumaling. Pero si Tatay Piding, wala namang kapansanan si Tatay Piding. Totoo lang nakauna ako. Naluluha pa. Naluluha siya sa tuwa. Hindi dahil sa tuwing. Luha ng kaligayahan. Sa tuwa dahil nakarating ang Diesel H. Mapapakinggan doon sa amin ako. Batiin nyo. Batiin nyo mga taga-Naga. Binabati ko dyan sa barangay namin sa Bito, si Roma Camarinesor. Nandyan. Yung mga si Kapitan Cambito, si Russell Clemente, saka sa aming mayor dyan si Roma, na pamangkin ko, si Karin Pulinga. Ayun. Mayor Pulinga. Okay. Kayo dyan, Mayor Pulinga, makinig kayo dyan sa Camarines ang Diesel H. Baka kayo nasusunod na winner sa Diesel H mas malakas. Sherwin, sandali lang, bago ka magpaalam. Andyan pa ba yung, di ba ang Escopa, para may lugar dyan para doon sa mga may kapansanan, sa mga bulag dati? Meron pa ba dyan? Kasi, ito yun. Ito yung sa kabilang side na to. Yung kanina may nakita ko na mga naka-cane yun, naglalakad sila. Andyan, marami yan. Ano pangalan po nung OBR. Yun pala yung OBR, yung bahay ng mga pilay ho yan dyan. Pilay na sila. Ano ba talaga? Bulag po, pilay. Bulag. May nag-akin naman. Sama-sama sila. Tama. Diyan yun. Hindi ba natatanong? Tumira ako dyan sa may Project 4, Sherwin, kaya alam ko yan. Meron dito silang parang housing po, no? Yun, parang mga may kapatid natin na may mga kapansanan. Ito yun. Ayan, sa Escopa. Yung kulay blue na yan. Yan yung sa Escopa. Malapit sa Escopa 3. Okay. Kaya naman, lagi kayo tumutong sa Diesel H. Baka kayo nasusunod nating winner sa Diesel H mas malakas. From ours number 6, Sherwin Bata Alfaro, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Thank you, Sherwin! Mga nangunguna at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. 7:16 ng umaga. Ang oras ay hatid sa Aghon habang kumikilos sa Baler, Aurora. Ayon sa Pag-asa, huling namata ng bagyo sa 105 kilometro ng silangan ng Baler. Taglay ang pinakamalakas na hangin aabot sa 140 kilometers per hour at pagbugsong umaabot ng 170 kph. Inaasahang lalakas pa ang bagyong Aghon ngayong nasa karagatan na ito at palayo sa kalupaan. Nakataas pa rin sa signal number 2 ang southeastern portion ng Isabela, northern portion ng Aurora at ang Polillo Island. Signal number 1 naman ang northeastern at southern portion ng Isabela, silangan ng Quirino, silangan ng Nueva Vizcaya at nalalabing bahagi ng Aurora. Gayun din ang silangan ng Nueva Ecija, silangan ng Bulacan, Rizal, hilagat silangan ng Laguna, hilagat gitnang bahagi ng Quezon at kanlurang bahagi ng Camarines Norte, kabilang ang Calaguas Island. Pumalo na sa halos 16,000 katao o halos 9,000 pamilya ang apektado ng bagyong Aghon sa Region 6. Ayon sa Department of Social Welfare and Development, kabilang sa mga apektadong rehiyon ang Calabarzon, Mimaropa, Region 5, Region 6, Region 7 at Region 8. Agad namang kumilos ang DSWD at nagbigay ng tulong sa mga sinalanta ng bagyo sa direktiba ng Pangulong Bongbong Marcos. Mahigit 1.2 million pesos humanitarian assistance na ang naibigay ng ahensya sa mga binagyo sa iba't ibang lugar. Mahigit 3 billion pa ang available resources ng DSWD, kung saan 600 milyon dito ang standby funds habang food at non-food items ang iba pa. 5 rehiyon ang naapektuhan ng Typhoon Aghon na binantayan ng husto ng Office of the Civil Defense, partikular ang lalawigan po ng Quezon. Sinabi ni OCD Administrator Yusek Ariel Nepomuceno, inaalam pa nila ang lawak ng pinsala ngunit umaasang maliit lang ito dahil sa napaghandaan naman anya ang epekto ng bagyo. Sa ngayon anya ay mas mahalaga sa Marcos administration ay makagawa na ng long-term solutions upang hindi na maging paulit-ulit ang pinsalang
ang tinatamo ng Pilipinas tuwing may mga ganitong kalamidad? Kahit yung long-term solutions, yung pagtatayo nga po ng malalaking catch basins, big dams, para pag tagtuyot, meron tayong tubig na naipon at maibibigay para sa irigasyon at sa pag-inom, kuryente na rin. Pag naman ganyan tag-ulan, nakokontrol po yung maiiwasan po yung mapaminsalang mga malalaking baha. Hindi naman natin mamamadali yan, una-una. Hindi naman mura ang magtayo ng mga malalaking dams at canals, di po ba? Subalit kailan simulan po natin yan para yung maiulat nating damages, pababa na ng pababa. Hindi kasi natin gagawin yan. Taon-taon, ganito po yung pag-uusap po natin. Si Yusek Ariel Nepomuceno ng Office of the Civil Defense. Eto na sila! Metro Manila ngayon. Alas 7:26 ang ating oras. Alamin natin ang sitwasyon sa iba't ibang panig ng Metro Manila. Unahin natin ang QC. Anong sitwasyon sa Quezon City? RH5, Val Gonzales. Come in, Val. Jerry, pasado alas 6 ng umaga nang maglabas ng kautusan ang lokal na pamahalaan ng lungsod Quezon na nagsususpinde sa klase sa ilang mga eskwelahan dito sa bahagi ng District 4 sa Quezon City. Ang DCRHS ay nandito ngayon sa Quezon City High School. Ito'y eskwelahan na nasa pagitan ng barangay parang maaraw na. Parang maaraw na dyan sa lugar mo, Vala. Maaraw na, Jerry. Pero tingnan mo ang kalangitan, maulap pa rin. At anytime, may maring magkaroon pa rin ng mga pagulan. Yung dalawang barangay, Jerry, na sinuspindi ang klase, ay itong barangay Sacred Heart at barangay San Vicente. Itong mga barangay na ito ay pawang sakop ng District 4 ng Quezon City. Pero itong eskwelahan na nandito sa aking likuran, ito yung barangay, itong Quezon City High School, ay nasa barangay Kamuning, Quezon City. Hindi kasama doon sa dalawang barangay na sinuspindi ang klase, pero katabi lang ito, pero wala silang pasok. Pero may mga estudyante na maagang pumasok dito sa barangay dito sa Quezon City High School. Hindi daw sila updated dun sa impormasyon. Bakit kayo pumasok? Hindi niyo alam, wala ba kayong group chat? Meron po kaming group chat, kaso kagabi pa po naghihintay ng announcement kung pag po wala wala naman. Wala po natanggap na announcement. Sa kanya po umaga naghihintay rin ako. Tapos yung pumasok po ay kailan nalaman na wala pong pasok. Walang pasok. Saan ka pa ba galing? Sagdahan pa po sa Commonwealth. Medyo malayo-layo yung pinanggalingan nito. Itong isa, Jerry, saan ka galing, kuya? Hindi mo rin alam na may pasok. Hindi rin. Walang pasok. Wala. Wala po akong natanggap na informasyon. Ayan nga, Jerry, dalawa lamang ito dun sa mga nakita namin kanina. At least masisipag na estudyante yan, kahit walang pasok, pumapasok. Hindi tulad nung kilala ko, may pasok pero ayaw pumasok. May kilala din akong ganyan, Jerry. Kaya nga Hindi nga malaman nitong dalawa dahil kagabi pa nga raw sila nagmo-monitor, pero wala namang binibigay doon sa kanilang group chat, kaya maraming mga mali ngayong umaga nagpapalikan. Ito rin yung elementary school, Kamuning High School dito sa Quezon City High School dito sa harapan, doon sa gawing likuran sa Manyong Elementarya. So yan yung sitwasyon doon sa tapang barangay na diniklarang walang pasok ngayong umaga dito sa lungsod ng Quezon. At base doon sa DepEd resolution na Jerry, ang ipinauubaya sa mga pamunuan ng mga pribadong eskwelahan yung pagsususpinde apang dito ng public school ay ang mga nakapasakop ng mga school superintendent ang siyang magdideklara na walang pasok ang klase. Ngayon ay medyo paambon na naman dito sa baging ito ng Quezon City, Jerry, at maulap pa rin ang kalangitan. Mula rito sa Quezon City, para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH at naman Val Gonzales, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy sa serbisyo
Sama-sama tayo, Pilipino. Metro Manila ngayon. Mula sa QC, lipat tayo ng area ng Bacoor at Las Piñas. Andun si RH27 Noche Cacas. Mukhang yung dam, meron palang dam dyan. Ano? Tumaas ang tubig. Good news yan. 27 Noche Cacas. Go, Noche! Ka-Jerry at Ka-Jerry, tumaas ng bahagya ang water level ng Prinsa Dam dito sa lungsod ng Las Piñas. Umapaw bunsod ng tuloy-tuloy na pagulan nitong nakalipas na araw hanggang kaninang madaling araw. Ngunit hindi naman nakapagdulot ng pagbaha sa low-lying areas katulad ng Barangay Sapote, Barangay Pulang Lupa at Barangay Pamplunawan sa Las Piñas. Dumadaloy ang bagsak ng dam sa Las Piñas at Bacoor River. Sa ngayon, tuluyan nang sumikat ang araw. Itulad kanina, Jerry, na nahihiya pang lumabas. Mahaliwalas na ang kalangitan at ilang oras na ring walang ulan sa mga oras na ito. Samantala, yung grade o yung kinder hanggang grade 12 students sa senior high school ay suspendido yung klase sa public and private school sa lungsod naman ng Taguig. Ganun din sa Las Piñas, ang face-to-face classes sa public and private school sa lahat ng antas ay walang pasok. Wala at kananan sa Pilipinas, sa DCRH, ako si Noche Cacas, tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Metro Manila ngayon. Silipin natin ang Maynila at Caloocan, boundary ng Manila at Caloocan. Andon si RH29, Boy Gonzales. Come in, Boy! Jerry, tinambakan na naman ang basura itong kalsada sa boundary ng Caloocan at Manila. At nung nakalipas na Biyernes at sa Sabado, nahakot na to ang mga basurero ng truck ng Caloocan na LGU. Pero ngayon, dumating yung truck ay talagang meron na naman basura. Ang panawagan ni mga Honorato Trino ng City of Caloocan na Environmental Management Department na panawagan nila sa barangay official na bantayan o tikitan ng mga pasaway ng mga residente na nagtatapo ng basura dito para maging responsable ng mga residente. So Boy, Caloocan ang umaksyon dyan at kumilos para hakutin yung basura. Nung Biyernes Ka-Jerry ay hinakot din ng Manila LGU. At least hindi nagtuturoan, nagsasalitan sila. Nagtulungan na tapos sila magkakot ng basura sa Estero de Maypaho. Itong grupo ng Estero Ranger ng Department of Public Service ng Maynila. Ayan, gumamit pa pala ng backhoe, maliit na backhoe. Hindi, yung backhoe talaga naka-steady lang dyan eh. Pero yung truck, yung mga basura... hindi ba ginamit sa basura yan? Hindi, matagal na nakatampak dyan. Akala ko naman na ginamit na paghakot ng basura yan. Yung pala sira lang pala yan dyan. Nasiraan dyan. Nasiraan lang yan. Tapos yung kababuti kahapon na Jerry, hindi bumaha dito sa lugar. Kung hindi, yung mga basurang tinambak dito ay inagos na ng baha. Dahil minonitor natin itong boundary ng Caloocan na kapag may mga bagyo, ay binabaha itong lugar pero madali namang mag-subside. At nakita ko rin kanina yung isang nangangalakal ng basura sa mismong Estero de Maypaho. Napakarami mga styrofoam, yung mga naharang ng boom trap na inilagay ng MMDA dito sa Estero de Maypaho, boundary ng Caloocan at lungsod ng Maynila. Para sa kauna-una sa Pilipinas DCRH, ito si Boy Gonzales, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Metro Manila ngayon. Thank you sa ating RH reporters. Yan. Susunod!
Nako, isang babaeng policewoman. Isang babaeng policewoman arestado dahil sa panggugulpe ng isang 15 anyos na dalagita sa QC. Nako. Yan. At iba pang mga nagbabagang balita sa pagpapatuloy ng Pangunahing balita. Alas 7:35. This time check. Alas 7:40. Tuloy ang mga pangunahing balita. Arestado ang isang babaeng pulis matapos dukutin at gulpihin ng isang 15 anyos na dalagita sa Quezon City. Ayon sa investigasyon ng pulisya, nagugat ng krimen matapos mahuli ng 48 anyos na policewoman ang menor de edad na kasama ang kanyang kalib-ing kano na papalabas ng isang hotel. Nangyari ang insidente dakong alas 4:30 ng madaling araw sa Congressional Apartel, Project 8, Quezon City. Pinagsasampal at pinagsisipan ng pulis ang dalagita at sapilitang isinakay sa kanyang kotse. Dinala ang biktima sa isang bahay sa Bagubantay kung saan naroon naman ang minor de edad na kaanak ng sospek at dito nila pinagtulungang gulpihin ang bata. Sa kabila nito, nakatakas pa rin ang biktima at nakahingi ng tulong sa mga otoridad dahilan para mahuli ang sospek. Ako po, inang. Sino ang kalib-in nung kano? Yung polis? Ba't hindi hinuli yung kano? Ha? Minor de edad yung kasama. Nako, si General Red Marana na ang bahala sa iyo. Policewoman. Kung sino ka man. Nauwi naman sa trahedya ang simpleng away ng mag-asawa nang magbigti ang isang miyembro ng Philippine Navy gamit ang alambre sa loob ng kanilang bahay sa Tansa, Cavite. Hindi na umabot ng buhay sa ospital ang biktimang si Philippine Navy Petty Officer 2 Sunny Costa. Inamin ng misis ni Costa na nagkaroon sila ng pag-aaway ng kanyang mister at hindi nagpansilan na posibleng dinamdam ng biktima. Natuklasan ng ginang ang pagbibigti ni Costa kamakalawa ng madaling araw sa loob ng kanilang CR. Kagad itong humingi ng tulong sa kanilang mga kapitbahay at nang maibaba ito ay kagad itinakbo sa ospital, ngunit idineklara itong dead on arrival. Sinibak sa pwesto ang hepe at 34 nitong tauhan sa Davao City Police Office habang nagpapatuloy ang investigasyon sa pagkamatay ng 7 hinihinalang drug offenders nitong Marso. Ayon sa PRO 11, ang mga nasibak na opisyal ay kinabibilangan ng 11 DCDO station commanders at deputies at 23 non-commissioned officers. Ayon kay Police Major Catherine De La Rey, kapag napatunayan namang walang nilabag ang mga ito sa police operational procedures, ay maaari silang bumalik sa kanilang posisyon. Gayunpaman, kinondena ni Mayor Baste Duterte ang desisyon na tanggalin sa kanilang tungkulin ang 35 pulis. Iginit ni Mayor Baste na may sapat silang ebidensya na magpapatunay na walang nalabag na batas ang naturang mga pulis sa pagsasagawa ng bypass operations. Pinabulaanan ni Senate President Chis Escudero ang kontrobersyal na investigasyon tungkol sa PIDEA leaks ang dahilan sa pagpapatalsik kay Senate President Mig Zubiri. Ayon kay Senate President Chis Escudero, maging si Senator Bato de la Rosa, Chairman ng Senate Committee on Public Order and Illegal Drugs, ay unang inakala na siya ang sinisisi sa pagpapalit ng liderato. Binigyang din ni Escudero na kung totoo na ang ugat ng Senate coup ay ang PIDEA leaks investigations, ay dapat ay una na nilang tinanggal ang committee chairmanship ni Senator Bato. Ayon kay Escudero, hahayaan nila si De La Rosa na ipagpatuloy ang investigasyon sa naturang issue. Una nang nadawit ang pangalan ni Pangulong Bongbong Marcos sa kumalat na di umano'y dokumento ng PIDEA kaugnay ng illegal drugs operation. Ano nga dahilan? Yun bang pagpipilit na padaluhin sa plenary session si Senator Bong Revilla kahit na ito'y injured? Mukhang yun nga, ano.
May lead na ang Quezon City Police District sa pagkakakilanlan ng suspect sa pagpatay kay LTO Registration Division Chief Mercedita Gutierrez. Ayon sa mga pulis, may nakita sila sa crime scene na photocopy ng official receipt at certificate of registration ng motorsiklo na nakasilid sa isang helmet bag at posibleng naihulog ng suspect nang hindi namalayan. Bukod dito, na-recover din sa lugar ang 2 basyo at 2 bala ng kalibre 45. Sa lukuyan pang inaalam ng pulisya kung kaninong motor ang ginamit sa krimen at kung ito rin ang taong bumaril sa biktima sa K8 Street at Camias Road sa Barangay Pinyahan, Quezon City noong Mayo 24. Susunod! Sino itong sexy star na tinanggihan daw ang alok ng dating karelasyon na dobleng sustento sa kanilang love child? Opo, tinanggihan? Bakit? Yan, di ba ang mga balita sa pagpapatuloy ng Pangunahing Balita. Alas 7:46. Una at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing Balita. 10 minutes before 8. Pangunahing balita sa showbiz. Magandang dilag. Yeah. Hoy, si Brian Dieta pala ay birthday ngayon. Happy birthday, Brian. Brian Dieta, binabati ka ng iyong mga ninong. Lalo na si Ka Jerry Labasan. Bahala na sa'yo si Jesly, ha? Wag ka na munang mag-jeta. Masyadong pag birthday, pwede kang kumain ng kumain. Ano? Si General Arwin Pagkalinawan, Bok, belated happy birthday. Kahapon ka nag-birthday. Wala kang kakibo-kibo, hindi ka man lang nangungumbida, ha? Oo. Pero ang may birthday ngayon ay si Bossing Toots Kimio. Ayan, ha? At belated happy birthday din kay Bok Jojo Villacruz. Binabati kayong lahat ng PMA Maringal Class of 1988. Ay, si Wonder Woman, ang ating Wonder Woman ng bayan, si May Binauhan. Happy birthday! Kaya naman pala bumabaha ng pagkain ngayon din eh. Birthday ni Wonder Woman, May Binauhan. Happy birthday, May! At belated happy birthday din kay DepCom Jet Marunilla. Ayan, Attorney Jet Marunilla, happy birthday! Binabati ka ni Kapopoy. Ayan. Sino ba ito? Sino ba itong actress na tumanggi raw na doblehin ang sustento sa kanilang love child ng kanyang nakarelasyong isa ring popular na aktor? Ihahatid sa atin ang ating showbiz legend, Morley Alinio. Magandang morning, Morley! Yes! Ala na putol. Okay, babalikan natin si Morley. Pangunahing balita sa kalusugan. Dito na lang muna tayo sa health news. Kung natatempt daw kayong humigop ng hot chocolate, sabi ni Giselle Ricafort, ngayong umuulan, wag daw kayong mag-alala. Wag daw kayong mag-alalang masyadong kayo'y tataba. Ayon daw kasi kay health coach Steve Bennett, nakakabawas pa nga ng timbang ang pag-inom nito, pero dapat ay 1 tasa lang kada araw. Ayun. Pwede ba dyan yung tabliya? Sarap, no. Puno ng fiber ang cocoa powder na pangunahing sangkap ng hot chocolate na nagre-resulta naman ng matagal na pagkagutom. Bukod sa 1 tasa lang dapat ng hot chocolate sa isang araw, dapat ding unsweetened ito o walang asukal upang ma-achieve ang weight loss. Sabi naman ng Healthline, napapababa ng fiber ang blood sugar spikes at iniunay na rin sa pagbaba ng panganib sa colorectal cancer na nakakaapekto sa large intestine o sa rectum. Hot choco nga dyan. Isang ang hot choco dyan. Yung mainit, ha?
Yung hot. Yung hot na hot. Samantala, 12 katawang sugatan matapos makaranas ng turbulence ang isang eroplano ng Qatar Airways kahapon. Ay, sus. Diba nung nakaraan lang Singapore Airlines naman yun. Yung merong 5 Pilipinong kasamang nasugatan. Ayon po sa Dublin Airport, 6 na pasahero at 6 na crew ang nagtamo ng mga injuries kung saan 8 sa kanila ang naospital. Nakaranas ng turbulence ang Qatar Airways Flight QR-107 habang lumilipad patungong Dublin, Ireland mula Doha pero ligtas namang nakalanding. Nangyari ito ilang araw lang matapos nga ang turbulence na sinapit ng isa namang Singapore Airlines kung saan ay isang pasahero ang namatay at 100 ang nasugatan. Naghatid po ng kabuuan ng ating mga pangunahing balita. Sa pangalan po ni Anthony Taberna, ito po si Jerry Baha. Ang mga kumbatsero ng bayan, Katunying at Ka-Jerry. 2x2. Pag maitim ang balak, magtago ka na. 2x2. Si Jerry at si Anthony, narito na. 2x2. Hahataw ng todo, urado ka. 2x2. Ang katotohanan, dala nila. 2x2. Walang sinasamba pali, maniwala ka. 2x2. Hataw ng gusto, tol, umasa ka. 2x2. Ahay, hi, hi! Baka may mga kailangan ng ayusin sa inyong mga bahay tulad ng bubong. Naku, nga pala, si Governor Helen Tan. Pati daw yung bahay nila, yung bubong nila, tinangay ng bagyong Aghon diyan sa Quezon. Buti na lang may bubong na maasahan gawa sa state-of-the-art technology. May aluminum na, may pintura pa. Now available na rin sa pre-painted tile span. Para sa eleganteng bubong na matibay na makulay pa, mag-Cherry Loom, pre-painted ka na. Kuyang Elmer magandang morning. Si Kuyang Romel Citino, habang andyan at parelak-relax sa ASEA, binabalita sa atin na nandito na ang all-new Cherry Tiggo 5X Pro Hybrid. Isang pinakabagong hybrid vehicle na makakasama mo sa pang-araw-araw na biyahe ng barkada o pamilya. Fuel efficient at siksik sa features na swak sa katulad mong naghahanap ng sasakyang pangmalakasan ng dating, safe at panalo sa advanced functionality. Ayan meron itong 1.5 liter turbocharged engine, 48-volt hybrid system na nagpapababa sa fuel consumption. O diba? Ayun ganda ng interior. Suabe sa kalsada, tipid sa gasolina. Secured ka dito dahil meron din itong 6 na airbags, full LED lights at double row daytime running lights, tulong para sa mas ligtas na biyahe. Kaya ano pa ang hinihintay? Para masubukan itong Cherry Tiggo 5X Pro Hybrid ay bumisita na sa pinakamalapit na Cherry Auto Dealership. At ang PAGCOR nga pala ay patuloy po sa kanilang pagpapaalala sa PAGCOR Photo Contest 2024 na may temang Harvest Time. 8 tigwa 100,000 pesos ang mapapanalunan sa conventional category at doon sa cellphone tsaka doon sa drone ay 50,000 pesos. 50,000 pesos ang inyong mapapanalunan dyan. Yung 16 years old pa lang, pwede na hong sumali. Pitikan nyo lang. Pitikan nyo lang ang mga sitwasyon sa mga lugar kung saan ay merong anihan. Ayan, Harvest Time ang tema. At para sa detalye, puntahan po ninyo ang webpage ng PAGCOR. Siyempre, di ba? Mag-ingat pa rin po, tuloy-tuloy pa rin ang pananalasa ng bagyong si Aghon, bagamat ito ay papalayo na ng kalupaan, pero magdadala pa rin daw po ng mga pag-ulan. Sana ma-shoot na sa mga dam natin para wala na tayong problema bago tayo bumalik sa panahon na ulit ng tag-init. Bye! Happy weekend! Damdaming bayan! Susunod na! Little did it